Wala nang masasaya pa sa isang magulang o sa isang ina yung makitang umuunlad at gumiginhawa ang buhay ng kanyang mga anak. Pero hanggang ganun na lang ba talaga? I-share ko lang yung kwento nung umattend yung nanay ko sa isang batch reunion. Tagal silang hindi nakita ng kabatch niya, siguro mga almost 20 years. May kwentuhan, tanungan, chismisan. Yung iba hindi na matandaan kung sino ito, kung sino siya. Pero pag pinaalala naman, ikaw yung ganito, yung naalala nila. Matigabong kwentuhan, mustahan. Meron dong isang kakataon na nagtatanungan sila kung ilan yung naging anak, gusto na yung mga anak. Yung iba sinasabi, uy, buti ka pa, ang dami mong naging anak. At may isa namang magulang na sumingit. Sabi niya, uy, alam nyo, wala naman yun sa dami ng anak. Kahit isa yan, kahit dalawa, tatlo, o kahit maging anim, yan naman ipare-parehas. Pagdating ng panahon, kakaroon na rin yan sarili-sariling buhay. Ihiwalay, kakaroon ng sariling responsibilidad. May mga tungkulin yan sa kanilang bawat pamilya. Swerte na lang daw siya, malalapit, napupuntahan siya. Tsaka yung isang sinabi niya, mahalaga naman yung kakasundo yung mga anak mo. Mahalaga, sila nag-aaway-aaway. At meron pa rin kwento na isa ngayong anak niya, patuloy pa rin nagsusumikap, hindi masyadong pinalad, pero nandun yung tulungan, bawat isa. Kung iisipin mo, medyo masakit yung realidad na mararanasan natin yan, pasa-pasa lang yan. Pero kung dun sa sinabi niya, makikita mo yung galak, saya, anak niya, munlad, guminhawa, merong hindi masyado pero masaya pa rin siya kasi nagtutulungan. Doon mo makikita yung positive side at doon mo rin maiisip kung ano kaya yung doon sa sinabi niya na pinaka-importante ay yung pagkakasundo ng kanyang mga anak. Pag inisip mo, ano kaya kung naging opposite yun? Gaano kaya kasakit para sa kanya? Ano siya maapektuhan? Ako bilang isang magulang, bilang tatay at yung nanay ng mga anak ko, nakikita ko sa kanila, nakikita ko sa kanya gaano siya naapektuhan, gaano siya nasasaktan pag galit sa kanya yung anak niya. At lalong pinakamasakit yung pag nag-aaway-away yung mga bata. Sa ngayon, madaling pasunurin yung mga anak kasi bata pa sila. Bigyan mo lang sila ng simpleng parusa. Pagbawalan mo lang sila mga gamit sa mga gadget. Madalit salita, grounded sila, madidisiplina na. Bilang tayo, bilang matatanda na may sarili-sarili ng pamilya, may sarili ng responsibilidad, hindi na kayang gawin ng magulang natin, lalo ng nanay natin na yung ganong pagdisiplina. Ang kaya na lang nilang gawin, yung makiusap sa atin. Okay, mag-aawa, magkasundo na kayo. Ako minsan, dahil may tigas na tayo, sarili na tayong desisyon, binabaliwala na natin yun. Sa huli, walang nagagawa yung magulang natin, di umiyak. Yung kasing tigas ng puso mo, tigas ng pride mo, tigas ng ego mo, isipin mo, yung tigas na yun yung dudurog sa puso ng nanay mo. Yun yung dudurog sa puso ng magulang mo. Sobrang sakit nun. Matanda na sila, wala na silang magawa. Siyempre ako bilang anak din, gusto ko lahat naman tayo dadating sa puntong yan at wala namang gahangad sa atin na maranasan natin yung ganyang pangyayari. Sana, ngayon pa lang, isipin na natin yun. Ako, hindi kami perpektong pamilya. Dumadating din yung panahon na nagkakaroon ka ng inis. Totoo yan, karoon ka ng selos, kakaroon ka ng inggit. Iniisip ko na lang yung nakaraan, kung paano kaalagaan ng nanay mo, paano ako samahan, paano ko kargahin ng tatay ko, yung nakakapagpakonsensya sa akin. Kung maiisip mo na doon ako bumabawi, hindi ko kailangan magtampo, hindi ko kailangan magalit. Hindi namin kailangan pag-awayan magkakapatid yun. Ang kailangan natin ay ibalik natin yung pagmamahal. Kailangan natin ipakita bago sila umalis dito, matatanda na sila, bago nila tayo iwan, makita nilang magkakasundo tayo. Huwag nating hayaang iiwan nila tayo na hindi tayo magkakasundo dahil sobrang sakit nun para sa kanila.